Magandang hapon, ako si Gerard Rejano, isang farmer entrepreneur na taga Marinduque. Kami ay nag-specialize sa coconut farming, kakao, atsuete, paminta, at iba pa. Ako'y pamilyado, may 2 anak at isang may bahay. Ako'y isang dating empleyado sa isang malaking kumpanya sa Metro Manila na ang pangunahing negosyo ay petrolyo, langis at enerhiya. Bilang isang dating empleyado, ang aking buwan ng sweldo ay 1 linya lamang. Nataas lamang tuwing unang bahagi ng taon at tuwing Christmas bonus. Sa kabutihang palad, ang aking ama ay nakapag-invest sa mga ilang-ilang parsela ng niyog dito sa Marinduque. Ako ay nagka-interest sa farming nung inatasan niya ako tingnan ang performance ng bawat lupa. Saan ba ang Marinduque? Ang Marinduque ay part ng Mimaropa. Ito ay ang pang-4 na probinsya ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ang Marinduque ay kulang-kulang, ang populasyon nito ay 500,000 na katao. At ang pangunahing industriya dito ay coconut farming, rice farming, turismo, at transportation. Pinakasikat ang Marinduque sa Moriones, magagandang beaches, at isa pang napangunahing pagkain, niyog o buko. Ano ba ang significance ng coconut tree? Actually, ang coconut tree ay tinatawag natin the tree of life. Alam niyo kung bakit? Dahil mula sa puno itself at sa kanyang bunga, lahat ng parte nito ay magagamit. Ang laman nito ay nakakain natin. Makikita niyo sa buko pandan. Ang laman din nito ay may several na uses. Pwede gawing coconut flour, coconut oil, at buko pie. Isa pa malamang sa inyong paborito sa puno na nakukuha natin sa puno ng nyog ay ang buko juice. Kasarap, katamis, lalo na pagka basketball mo, uminom ka ng buko juice. Punong-punong ito na nutrients and electrolytes. Isa pa pala sa mga makukuha natin from the tree of life ay ang coconut shell. Pag itong coconut shell ay kinarbonize nyo, ito ay pwedeng maging uling at activated charcoal. Bukod sa mga nasabi ko kanina, meron pang isang useful na gamit ang mga puno ng nyog, handicrafts. At kung ikaw ay mahilig tumungga, ang tuba nito ay pwede gawing lambanog at coconut wine. Ang coconut tree ay napakaraming gamit. That's why it's called the tree of life. Amen? Amen. Ito ang tinatawag na mature coconut. Dito nanggagaling ang karaniwan sa mantika na inyong ginagamit. Ito ay binibiyak, kinukuha ang laman, at ginagawang copras, in which pagdating sa Lucena, doon minimil para maging coconut oil. Hindi nyo pwedeng inumin ang tubig na manggagaling dito dahil yun ay maasim na. Ang pwede lang inumin ay yung fresh yung coconut na nakita nyo sa mga tindahan, sa mga palengke, kung saan-saan dito sa parte ng Pilipinas. Ito naman ang buko. Dito nyo nakukuha ang buko pandan, buko juice. So ito yung tinatawag na fresh young coconut na nabibili ninyo sa mga tindahan, palengke, roughly around, so ngayon sa Manila, around 25 to 30 pesos. Dito sa Marinduque, hinihingi lang to. Dahil sa curiosity sa agriculture at ilang successful na experiment na aming natamo, lalo pa nagkaroon ako na excitement at curiosity na may pagbuti pa ang aking nalalaman sa agriculture. Ako ay nag-research sa mga successful na farmer entrepreneurs, and ako'y laking gulat ko nung aking nalaman na with their small investment, nagkaroon sila ng malaking kita. So, talaga ako'y na-inspire sa kanilang mga achievements, and I want to explore other things na pwede kong i-replicate sa aming lugar. From then on, I decided na aking ifo-focus ang aking talino, sipag at tiyaga sa coconut farming at agriculture. The more value I put in the environment, the more value that they give to us and our farmer communities. Based sa aking research at curiosity, maari palang mas madagdagan ang kita ng bawat
farmer sa pamamagitan ng intercropping. Ang intercropping ay ang pamamaraan kung saan sa bawat pagitan ng puno ng nyog ay magtanim tayo ng either saba, paminta, kakao, kape, at iba pang high value crops na pwede pang pagkakitaan ng bawat parsela ng farm. Sa kabutihang palad kami nakapag-experiment, at sa mga ilang experiment na ito, may mga namunga ng maganda using intercropping. How did I contact Salinas Farms? Well, it's part of our family history. Back then, nalaman ko from Tito Glenn, which is the owner of Salinas Farms, at yung lolo ko pala, si Lolo Fidel Reyes, which is tatay ng aking nanay, ay kumukuha ng asin sa Salinas Farms bago pa maggera and after ng gera. Cut the long story short, yung tiya ko na nag-manufacture ng food mixes ay kumukuha pala ng asin sa Salinas Farms. And isang beses sa UP, nagkita-kita ang nag-organize ng lunch, exercise session ang may-ari na Salinas, which is ang Konghun family. Nagkakilala sila and direkomenda ng aking tiya na si Clarita Lapus na, Mr. Glenn, Mr. Johnny, why don't you go to Marinduque? Yan si Mr. si aking kapatid na si Aida Rehano, nakapangasawa ng taga Marinduque na may malaking coconut farm. So, in that way, kinuha ko yung number ni na Mr. Konghun, ni Mr. Glenn, ni Mr. Johnny, and binigyan nila ako ng brochure, in-explain kung paano gumamit ng Cocomate, no? So, around 2017, naglagay kami ng Cocomate sa aming mga puno ng nyog. Since we're very curious, no? Dahil sa agriculture, kami passionate and how we would improve the yield, how we would help our farmers. And luckily, we were surprised na after 3 months, 6 months, biglang nag-increase ang yield ng aming coconut farm. Yung usual na 1,000 pieces ng mature coconut na dati nag-yield lamang ng 430 kilos, it's now, for 1,000 nuts, it's now 500 kilos. So there's a 14% increase. It's very significant, you know. So that's how we got fond of Salinas Farms and Cocomate. Kanina, I highlighted to you the usual 1,000, ang ratio ng 1,000 nuts sa before and after. So yung dati 430 kilos per 1,000 nuts, ngayon naging 500 kilos na. So ibig sabihin yung bigat ng laman ng nyog at yung laki ay naapektuhan, no? So that's a difference of improvement of 14% per harvest. Okay? So, pero as a coconut trees kasi, 6 times kami nag-harvest. So, yung 14% na yun, if you multiply it by 6 in a 2-month basis in a year, it would equate to almost 90%, 84% to be exact. So, pag nag-invest ka sa Cocomate, every year meron kang birik na 84%, which is quite really enough good. Kaysa sa bangko mo ilagay yung pera mo for the coconut farmers, bumili ka ng Cocomate, ilagay mo sa coconut tree mo, ang balik sa'yo pera. Okay? That's how good Cocomate is.
Bakit importante ang macronutrients? Ito ang nagbibigay ng hustong sustansya, ang malalaking dosage sa lupa na kapalibot sa puno ng niyog. Ito ay nitrogen, phosphorus, at potassium. Nakabilang sa coconut. Tulad ng isang sanggol, di ba binibigyan natin siya ng vitamins? Ganon din ang binibigay natin sa puno ng niyog sa pamamagitan ng coconut. Bakit naman importante ang micronutrients? Ito nagbibigay ng gustong sustansya na kabilang ang ilang minerals na tulad ng manganese, calcium, boron, iron, sulfur, at zinc. Kapag ang minerals na ito ay nag-touch sa puno ng niyog na maliliit na dosage na tamang timpla tulad na meron sa coconut, ito ay nagdudulot ng maganda epekto sa lupa na nakapalibot sa puno ng niyog. Nakikita nyo ba yung batang ito? Kita nyo? Dulot ito ng matinding malnutrition. Panigurado ako, kung ikaw ay coconut farmer, ayaw ninyo maging ganyan kapayat at ganyan kamalnourished ang inyong puno ng niyog. Ako si Nery Layag ng Mananakan Mugpong Marinduque. Nakatira ko sa Sitio Ilaya. At ako ay matagal ng farmers mula pa nung ako ay nag-aaral pa ng elementary to high school hanggang sa ako magkaasawa. Ay ito na ngayon ang aming kinabubuhay na farmers, paglulukad at mga iba pang mga pananim katulad ng aswiti, paminta, o kakao, iba pang mga dapat namin itanim sa lupa ng mga rihanos upang umulad. Parehas kami umulad at higit ay para sa aking mga anak at higit sa aking mga apo na pag ako ay patuloy na mga kaedad na ay sila rin ang dapat mag-intindi ng lupa. Ngayon, kasama ko si Nery, siya ang pinaka-trusted kong farmer. I-demonstrate ko sa inyo kung paano mag-apply ng coconut na ginawa natin last time. Okay? So, Nery, sabihin sa camera. Yung paglagay ng coconut sa puno nyo, 1 meter, paikot. Bago tapos, pagkaikot niya, lagyan siya ng coconut, palibot. Okay na, tapos tabunan ng lupa. Yun lamang ang paglagay ng coconut natin sa ating mga puno ng niyog. 1 meter mula sa puno ng niyog. Kung ang palibot ay 1 meter, kung ang hukay ay lang ang gagamitin ay 4 na hukay palibot. Katulad ng ginagawa kong ito, pampaganda ng bunga, pampalaki ng buo na niyog. At isa pa, mas maganda pag ito ay lalong umunlad. Tayo ay magkakaroon ng dubling kita sa coconut na aming ginagamit na ito. Makita nyo rito, ang laki ng size ng nut ng mayroong coconut. Ito ay mayroon din coconut, pero ito maliit lang yung nut niya. So ibig sabihin, as a whole, mas maliit din yung magiging percentage ng bunga niya. Mamaya pagtatabihin natin. So pakibiyak, Nery. Makatas pati, makatas. Iba talaga siya. Conforme dito sa ating mga Etong coconut water pwede pang gawing suka, di ba? Ngayon, anuhin ni Nery yung PCA supplied salt. Kasi naglagay din kami ng PCA, okay? Manipis siya. May difference. May diferensya siya. Malaki ang diferensya. Halos naman mag-abot sila. Kaya lang, medyo talaga manipis siya. Pero maliit yung ano niya, maliit yung buo niya. Oo, maliit yung buo. Maliit yung kanyang shell. Maliit yung shell. Kaya lang, ay medyo inabot dito ng bagyo, kaya siguro ganito. Pero dapat talaga ang coconut na ilagay natin sa ating mga niyugan. Ayan. So, anong may coconut ay sa kanan? Kaliwa mo? Malaki ang diferensya. Malaki ang diferensya. Oo nga.
Panigurado ako, gusto nyo maging malusog, ubod ng lusog ang inyong mga puno ng nyug mula seedling phase hanggang sa ito ay magbunga. So, to all coconut farmers, I really recommend Cocomate because maski man maggastos ka sa una, ang epekto nito ay mararamdaman ninyo hanggang sa ito ay mag-seedling hanggang phase until ito is magbunga. At remember, 86% na improvement on the yield. Malaking tulong ito lalo na ngayong panahon ng pandemya na napakahirap ng kita ngayon. Panigurado, konting tiis lang with Cocomate, a little goes by for many times. Panigurado ako, a little amount goes a long way.